Ito naman, si Pards naman tanungin natin. Bis, maubos na yan eh. Ako na. 9 minutes na lang to. Sige. Pards, love or commitment? Para sa akin, both. Tulad ng sinasabi nila. It has to be both. Kasi you cannot commit without love. You cannot love without commitment. It's always parang equivalent siya. Parang bacon and egg naman sa'yo. Parang bacon. Hindi, totoo. Kasi ang hirap mag-commit without love. Pare, ang hirap kasi iba-iba like iba committed sa profession nila because they love their profession, committed sa tao because they love the person. So it's always parang for me equivalent siya. Love equals commitment. Tama yung sagot. Parang kung sa Bible, husband, love your wife. Pero yung wife, submit. Pero parang yung submit na yun, mag-commit ka sa husband. Parang circle na loop. Pero parang nga mag-commit siya, mag-submit, kailangan mo, May love. Hindi, pero kasi yung teaching pa rin na yun, ang una pa rin, kahit di nagsasubmit yung wife, dapat yung husband, Love you. siya pa rin yung una. So, love. So, lalaki talaga muna. Lalaki muna, no? Love talaga. So, sa contentment naman, ano mo sasabi mo? Kung content? Contentment? Contented In terms yun of relationship. Sa relationship. Paano ang contentment? Kunwari, sa husband or sa partner mo, Oo. kontento ka. Kontento in a ka. way na, yung In a way kahit na- ano bang, eto, tulad na, pinag-uusapan namin na bang, sabi niya, nahihiya siya kasi whatsoever. Sige, sabihin natin kasi that's the truth. So, nag-gain siya, parang nag-break out yung skin niya ngayon. Tapos sabi ko, alam mo, kahit ano man ang itsura mo, punuin ka man ng tagihawat, tag-ulo, tigihawat, What? or whatever, pimples, acne, whatever, sa full body, I will still love you. That's one of, parang samples of unconditional love and contentment. Kasi contento ako sa pero syempre alam mo yun, yung mahal mo kasi, papasok pa rin yung love doon sa contentment na yun. Kasi kontento ka kasi wala yun, hindi physical, hindi siya physical. Yung pagkatao talaga yung mamahalin mo. So hindi ka na maglo-look for other person's love. Kasi Contented ka na. love, commitment, and content. Lahat yun parang for me magkakasama. Ngayon, pag di ako kontento sa kanya, maghahanap ako ng iba. Yun nga yun eh. Maghanap Hindi ka na iba. pero kapag Hindi kontento ka ka, contented. pag committed ka, kapag love mo, hindi ka lilingon sa iba. Kahit ang daming temptation outside. Kasi pwede, married na, pero marami pa rin nag-aano sa'yo, nagpaparamdam, di ba? Nag-flirt. Pero, since may control ka rin sa sarili mo, and alam mo yung tama, mali, may love mo si God, love mo yung family, kahit anong temptation, wala yun. So, ano mas pipiliin mo pala? Family o yung tao? Family o yung tao? Family or yung tao? Family niya o yung siya lang? Partner mo? Family niya. Wait. Anong mas gusto mo mahalin? Family niya or yung partner mo? Family ng partner ko or yung partner ko? Oo. Eh kasi parang yung family ng partner ko, ano lang naman sila sa side lang. So ang pinaka-focus mo is your partner. Kasi kung mamahalin ka ng family niya, thank you. Kung hindi ka mamahalin ng family niya, thank you. Parang hindi yun yung focus mo. To love, but kumbaga parang mahalin siya ng family mo. Ang focus mo is mahalin mo yung partner mo. So, yun And everything follows. yun masasabi mong contented ka? Tingin ko, kasi kung yun yung perspective mo na contentment. Kasi magpa-follow lahat niya kasi mahal mo yung partner mo. So kahit anong basag sa'yo ng family,
Mahal mo yung partner mo. Kasi kayo yan at the end of the day. Mm. Namamatay lahat yung... Huwag naman. No, Huwag naman. Oo. ang ibig ko lang sabihin. In a good way, in a good way. Kayo yung masasabi. Kayo yung magsasama habang buhay. Hindi mo kailangan pakasamahan. Kung tutuusin, strictly speaking, yung family. Pero syempre, mas maganda na. Alam mo yun, may good relationship na. Pero at the end of the day, it's the family. Tsaka di ba pag mahal mo yung isang tao, mahal mo na rin yung mahal niya. Oo, mahal mo, pero hindi mo, Pero- pero if the family is not treating you well, You should, pero mag-distant ka. Kasi it's your respect for self-respect na. Tama nun? Di ba? So, Kasi hindi ka nila nire-respeto. Kahit irespetuhin mo sila, hindi ka nila nire-respeto. What's the point of, ano, pagdasal mo na lang sila. That's the best thing na pwede mong gawin. Love them. Pero hindi mo kailangan makimingle. yun. Okay. Love them. Hindi mo naman sila awayin. Ayaw sa'yo, no? Hindi, dapat Kasi hindi, di ba? sayang energy mo. respect. Respect lang. Sayang energy mo. Imbis na pinofocus mo na lang sa sarili mo and dun sa partner. Diba? Kasi wala, hindi naman sila part of your... Part sila ng buhay ng bawat isa. Pero yung relationship mo sila, for me, important siya pero mas importante yung relationship mo sila. So, yun lang. Yun lang. Yun lang, guys. Yun lang guys. Ano ang natutunan? Marami tayong natutunan sa kanila. Ang maganda yun, maganda, alam mo yun, minsan, ang ganda ng mga pag-isipan niya din na, entertain niya yung pag ano nga ba yung content din, na-remind lang din. Yun nga, love to meet din, makapaisip ka kaya lang. Yeah, napapaisip ka. Kasi maraming trials. For me, ang daming trials. Ang dami niyong pagdadaanan as ako. So, kung hindi niyo ma-strengthen yung sarili pa lang nag-start na yun. So, dapat ikaw puno pa sa sarili. Yun, di ba? You have to be complete bago ka Pumasok sa sa relationship. Kaya, di ba, minsan na, Huwag ako. basta inaano ko yung mga friends ko. Oh, yun. You have to be complete. Kasi ako mismo, ano ko yun, parang hindi ko kilala yung sarili ko pala yung time na Oo. na pasok. Alam mo naman alam ko. Parang sana pala kinilala ko muna yung sarili ko. Inalam ko muna kung ano yung gusto ko. Pero hindi siya regret for me. It's a lesson. Na ngayon, nasi-share namin sa iba't ibang tao. Sa ibang mga couples din, mga getting married. Gusto mo sila invite? Invite mo sila dun sa ano? Guys, join the Discovery Weekend. No, kasi we've been serving Discovery Weekend. Kasi dahil sa kanila, hindi kami maaayos ng husband. If not because of their health. Kasi nag-join din kami before getting married. So, even yung skills, may skills pala of communicating sa partner mo. Diba? Yung hindi pwedeng, ikaw kasi, di mo kasindo. Di ba? Pero, parang pwede mo sabihin, instead of saying that, pwede mo naman sabihin, ano mo, I feel sad. Ano, sinundot? Sinundot. Uy, adik ka. Hindi mo ako Nakakasa. Hindi, kasi parang pwede mong sabihin na I feel sad. Kasi alam mo yun, minsan expectations din. Expectation is the mother of all disappointments. Yun. So, lesson na never expect talaga. No expectations. Pero communicate. Communicate well. Proper communication. Open communication. And yung communication without judgment. Kasi ang Be hirap open nun. lang, be open lang. Yeah, be open with your feelings kasi feelings are valid.